Kumukupas na raw ang kinang ng Duterte Magic. Yan ang sinasabi ng mga tao ngayon dahil sa resulta ng isang survey na galing sa Tanghire. Mga kotsero, pag-usapan natin yan ngayon mga kotsero. Ito kasi yan. Nakita ko kasi itong report na ito actually kahapon sa website ng Politico. And then, nagulat ako nung kanilang yung kanilang caption dun sa video, kumukupas sa raw ang Duterte Magic. So, dinownload ko yung video kasi baka burahin. So, ito na nga, ito yung downloaded na video. Ayan, yan. Ang ebidensya nila ng pagkupas daw ng Duterte Magic ay dahil nalaglag daw siya from the top position sa isang senatorial survey ng Tanghire. Okay, so panoorin natin itong video na to. Medyo weird lang si ate mag-report. Di ko alam kung hindi ba siya na-inform sa mga pronunciation, etc. Pero panoorin natin ito mga kotsero. Nalaglag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa top spot ng November senatorial survey ng Tanghire. Tanghirete. Ito ay matapos bumaba sa 57.39% Ano ba talaga? ang voter preference kay Digong ngayong Nobyembre mula sa 62.42%. Wait lang. Politico, next time para mas maging credible yung mga videos nyo, kumuha kayo ng talent na marunong mag-communicate. Kasi, hirap si ate magbasa. % nitong Setyembre. Dahil dito nasungkit ni ACT-CIS Party List, Representative Erwin Tulfo, ang unang pwesto na mayroong 60% voter preference. Okay. Present din sa Magic 12 si dating Senate President Tito Soto, Senador Amy Marcos, Senador Bongo, dating Manila Mayor Isko Moreno, dating Senador Manny Pacquiao at Dr. Willie Ong. Right. Bigo naman makapasok sa top 12 si dating Vice President Leni Robredo na mayroong 32% voter preference lamang. Yan. So, yan yung sinabi ni Politico. Yan yung balita ni Politico tungkol dito sa survey na to. Pero mga kotsero, kulang po yung impormasyon dito na ibinigay ni Politico. Kasi hindi sinabi dito ni Politico kung ano yung dahilan sa likod daw ng pagbaba ni Digong, ni Tatay Diggs sa senatorial survey. At ito po si Abante naman ang nagkwento ng kung ano yung dahilan. Ito raw po yung reason behind sa pagbaba ni Digong sa surveys. Pagdepensa ni Duterte kay Sara, ekis sa publiko. Yun pala daw ang sanhi, sabi ni Tanghire. Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa ating topic for today, huwag po natin kalimutan i-shoutout ang ating mga kaibigan sa Sendwave. Mga kotsero, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Ilagay nyo yung gawa kayo na account, ilagay nyo ba ang account details dyan. At pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit sa inyong padala ng wala pong remittance fees yan mga kotsero. Kaya gamitin po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Game, tuloy tayo. I think this is a very sweeping generalization. Parang masyadong generic to. Parang, okay, sige, tingnan natin. Tila hindi nagustuhan ng publiko ang pagtatanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang anak na si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ukol sa pagtanggal ng Kongreso sa intelligence fund nito. Ito ay base sa pinakahuling survey ng Tanghire kung saan ay sumadsad sa ikalawang pwesto ang matandang Duterte na dating nangunguna sa pinakahuling survey ng Tanghire. Okay, sige. Dati siya nangunguna. So, ang pinanggalingan daw ay 62 percentage points. So, dati, 62.42 percentage points ang meron siya noong survey noong September. Pero ngayong October, ay bumaba ito sa 57.39.
Medyo malaki, di ba? 5 percentage points. Isinagawa nito November 2 to 4. Mahigit 5% ang ibinaba nito sa survey. So, yun ang sinasabi. Kasi nga daw, dahil daw sa pagtatanggol ni Digong sa kanyang anak tungkol dyan sa confidential fund. Mamaya ako komenta niyan. Nanguna naman sa naturang survey at patuloy na pataas ang bilang ni ACT-CIS Party List Rep Erwin Tulfo na nakakuha ng 60%. Kamakailan lamang ay lumutang si Duterte at bumanat sa Kongreso at sinabihan ang naturang institusyon na rotten o bulok matapos tanggalan ng Kongreso ng intelligence funds ang kanyang anak na si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. So, nangyari naman talaga to. And hindi rin naman ako magdi-disagree kay Digong para sabihin na nung sinabi niya na rotten o bulok ang Kongreso. Yun nga lang, may anak din siya sa Kongreso. Di ba si Pulong, congressman? So ano kayang sasabihin niya tungkol kay Pulong? Anyway. Tapos, kung titignan ang resulta ng survey, lumalabas na hindi nagustuhan ng publiko ang ginawang pagtatanggol ni Duterte sa anak at mga banat nito sa Kongreso. Okay. So, wala pala talagang yun. Wala siyang basis. Kumbaga, interpretation lang yan ni itong balitang ito ay interpretasyon lamang ni Abante doon sa pagbaba ng survey score ni Digong. So, wala pala ito masyadong basis. Pero ito yung survey na 'yon, no. Nilabas nung November 12. Ayan. So, number 1 si Erwin Tulfo. Ayan, ito yung top 3. Top 3 mo si Erwin Tulfo, Rodrigo Duterte, and Vicente Tito Sotto or si Tito Sen. Well, si Tito Sen expected na to, no, kasi matagal na sa Senado 'yan eh. Tingnan natin yung mga usual suspects dito. Okay. Tingnan natin to, yung lineup. Si Tito Sotto, well, in fairness, mga Ochero, ang mga leading sa survey na to, mostly are from pro-administration. So, Sir Erwin Tulfo, si Digong, I would say 60-40 na pro-admin. Si Tito Sotto, 50-50. Si Senator Amy, pro-admin yan. Si Bongo, pro-admin yan. Si Isko Moreno, 60-40. Si Manny Pacquiao, ito dilaw na to eh. Sumama na to sa kampo naman. Sa kultong dilaw. Ando na siya. Friendships mo kasi si Lenny. Yan tuloy. Anyway. Si Doc Willie is around 60-40, I would say. Kasi wala pa naman siyang wala pa siyang ipinakita na he's either for or anti-admin. So, mahirapan tansyahin si Doc Willie. Pia Cayetano yung 60-40 and of course si Bato de la Rosa pro-admin yan. So, for the most part, yung mga ito kasi re-electionist to itong apat. Yan, re-electionist ngayon yan. Last term na nila ngayon. So, by 2024, mandatory na kailangan nilang tumakbo. Tapos na yung 2 terms nila. Si Tito Sotto has been a senator for the longest time. So, well, siguro sa 12 na to, 10 pala. 10 lang to eh. Sa 10 na to, siya lang ang may pinakamatagal na stint sa Senado. So, he would know the ins and outs of a Senate run. Sure ball na yan. Mananalo na yan si Tito Sotto. Wala nang usap-usapan dyan. Si Senator Amy, malamang mananalo rin to. Senator Amy sa 2025. Eto si Isko. Si Isko tsaka tong si Doc Willie. Laging present sa mga survey eh. Lagi silang laging nagra-rank. Di ba? Lagi nasa top 12. So, most probably, kung tatakbo silang senador, mananalo tong dalawang. Pero ito lang kasi ang tricky sa kanilang dalawa. No? They have to work or they have to run under the banner of a more yung partido na appealing sa mga masa.
Yung na kailangan nilang gawin. So, I'm not sure kung saan sila partido sasama, but I think yung pag-join na sa partido will be the make or break thing for them. So, let's see. Tapos si Manny Pacquiao has been senator for 4 terms na yata siya, if I'm not mistaken. Ito yung pahinga niya. Ito yung, naka 2 terms na siya, tapos ito yung pahinga niya. By next year, let's see kung magugustuhan pa rin siya ng taong bayan. Pero, it will depend. Depende yan sa galaw ni Manny Pacquiao ngayon. Kasi, di ba recently nga, nakikita siya nakasama ng mga dilawan. So, hindi ko alam kung magiging makakatulong sa kanya yung ganong klaseng association, di ba? Pia Cayetano has been ano na rin yan parang staple ng Senate. So, hindi ko alam. Well, sure ball na rin yan. Pareho ni Tito Soto. Sure ball na rin yan. Si Pia Cayetano. Si Senator Bongo at saka si Senator Bato de la Rosa, medyo ako dito. Although lagi rin sila nagra-rank. Pero medyo ako dito. Medyo nakakatakot yung sa kanila. Kasi they're very much associated with Digong. So, again, with dito sa nangyari na to, ina-assume nga nila, bumaba sa rating si Digong dahil sa kaka-defense daw niya kay VP Sara, baka maapektuhan din yung kanilang, call it mass appeal. Diba? For lack of a better term. Call it mass appeal. So, alam naman natin sa Pilipinas, ang eleksyon, popularity contest yan It's not about policies. Hindi pinag-uusapan dito ang polisiya. Hindi masyadong pinag-uusapan ng what do you call this? Yung mga naipapangako, yung plataforma, walang ganong kwentuhan. Ang pinag-uusapan dito is trip ko ba siya o hindi. Which is, alam nyo, actually, it's a very sad commentary of our times. Nakakalungkot naman, di ba, kapag ganun yung ating sistema. But anyway, it is what it is. So, in my opinion, ang mga sure ball dito, Senator Tito Soto, Senator Amy Marcos, tsaka Senator Pia Cayetano. So, ayan, sure ball na yan, tatlong yan, mananalo yan. And it seems, sa surveys, nakadalawang survey na at nagtatop si Erwin Tulfo. So, mukhang pakakapasok din si Erwin Tulfo sa Senate. Si Digong, hindi siya lumalabas sa ibang surveys Yun ang problema sa kanya. Hindi ko siya nakikita sa ibang surveys. Either sa sa survey lang ni Tangere at saka ni sino ba to yung lobbying company ni Malutikia, Publicos yata. So doon ko siya nakikita lumalabas sa survey. So let's see. Although it seems that he's a shoo-in. It seems kasi taas ang rating Mataas ang rating sa survey Pero again, going back to this point, hindi ko natin alam. Mahaba-haba pa ang biyahe. Hindi pa natin alam kung ano mangyayari dyan. So, eto sure to, kapag tumakbo, mananalo yan. Bongo and Bato de la Rosa, kailangan pa nila maglaro-laro ng konti kasi kung bumaba ang rating ni Digong, most probably baka mahila rin sila. So, kailangan nila maglaro. Actually, itong tatlo. Si Digong, si Bongo, tsaka Senator Bato, sila yung kailangan medyo laruin yung timplahin pala laruin. Timplahin yung ng mga tao pagdating sa eleksyon. Erwin Tulfo has been number 1. Well, dito ngayon nag-number 1 na siya, pero sa ibang surveys, number 1 siya. So, that's pretty obvious. Etong tatlo, I'll give them a 60-40 chance. 60-40. 60% mananalo, 40% hindi. Pero si Doc Willie, itong dalawa, si Isko tsaka si Doc Willie has been doing well sa mga surveys. Actually, sa totoo lang, mga kakutsero, kung sila tumakbong senador netong 2022, malamang sa malamang mananalo sila Malamang sa malamang. Kasi I, for one, would vote for them. Ako personally, kung hindi tumakbong presidente to si Isko, boboto ko siya na senador. Tsaka to si Doc Willie. Kung hindi tumakbong VP, boboto ko siya senador. So, ako personally, gagawin ko yun.
That's me. Opinion ko lang yan. But, syempre, moving forward to 2025, will I still do it? I don't know. Hindi ko alam. Kailangan ko munang painggan ulit yung kanilang mga plataforma, if there's any, or may magpabago ba, etc. So, ayun. Nakakatawa lang, mga kotsero, na tuwing merong isang beses na nag-discuss ako ng survey. Tapos, ngayon, na-label ako na pro-Duterte account. Tawa talaga. Promise, ang nakita ko to, tawa kong tawa eh. Ayun, pinamblish siya nung November 9. Anong sabi? Pro-Duterte accounts push survey showing Rodi as top Senate bet in 2025. Si Philstar ang nagsulat niya, no? Si Philstar Global ni Jeline Malasig. Papakita ko sa inyo kung ba't hindi ko alam kung ba't nila ako sinama sa listahan na ito eh. In the next 2 days, at least 2 YouTube channels drummed up similar hype about Duterte's potential political return on the same day. These are Coach Jarrett, who uploaded this video on August 14 at 8:15 a.m. Ako nadamay dito. Diba? Coach Jarrett had a similar message, but he cited an article by Politico published on August 13. It had the title, Duterte eyeing political comeback, it will be my passion again. Yun daw yung sinabi ko. He read some parts of the article. Alam nyo, Philstar Global, unang-una, I have nothing against the DDS and I have nothing against these people na in-identify nyo dito sa sa pro-Duterte accounts, etc., etc. Because I really supported Digong during his tenure as president. And to some degree, I support him in his other, iba lang, hindi sa lahat. Like, except China. Yun na lang, let's be frank. Except China. I support him in some of his statements, di ba? Tulad sa bulok ang Kongreso, yan. I agree with that, number 1. Tapos yung kailangan ubusin ng CPP, NPA, NDF, I agree with that as well. So, but I won't say na I'm in the same level of Crisette, di ba? Mark Lopez, etc., etc. Kasi sila talaga yung hardcore. Pero I also support Digong. Walang problema sa akin yan. Nakakatawa lang kasi kayo dyan sa Philstar. Hindi nyo man lang, sana kahit yung last 3 minutes na lang ng video ang sinabi nyo. Kasi I was not drumming up hype for Digong. Hindi ako nag-hype for Digong. In fact, sinabi ko pa nga sa video na yan. Kung akong papipiliin, mas maganda pa na manatili na lang sa retirement si Digong for his own mental and physical and psychological well-being. Ito yung video na yan. Handa na ba kayo sa Senator Digong? Ito raw yun eh. August 14 daw eh. August 14 yan, no? Yan, nakadate August 14. Pakita ko sa inyo. Ano yun? Yan na. Labas ka. Yan. Wala na ulit. Basta yun, August 14 daw siya. Ayan, kita naman sa gilid eh. Ayan. Wala kasi mouse. Ayan, August 14, 2023. Handa na ba kayo kay Senator Digong? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga last 4-5 minutes of my own video. So, tingnan nyo na lang siya kung ano yung sinabi ko. Kung akong papipiliin. Ayan, dito na lang tayo mag-start sa last 3 minutes. Buhay naman yan. So, pero ang tingin ko dyan, he will take a slower paced role pagdating sa politika. I'm not sure, pero I think that's more likely than not. Kasi nga nag-i-enjoy sa retirement niya eh. Personally, I would prefer na he would take an advisory role. Personally. Not for anything else. I think he would be better suited at this point in time, dahil sa edad niya, tsaka sa may mga nararamdaman. Maski nga nung presidente siya, may mga nararamdaman na siya, di ba? So, sa mga nararamdaman niya, etc., etc. And it seems he's enjoying his retirement. So, kung meron man siyang political comeback, ito yung, I would agree na yun yung best course. Well,
bahala naman siya dun. Desisyonan niya yan. Kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. But whatever his choice is, we wish him well. We wish him luck. O, yun. Diba? Sabi ko nga, advisory role na lang. Diba? Huwag na siya masyadong diba? Kung gusto niyang tumakbo, di bahala siya. Pero, diba? Because of his age, because of and all other factors, yung mga nararamdaman niya and yung disposition niya ngayon sa buhay, it is best na to stay away from politics. And I think na deserve na niya yan. 'Di ba? It's a well-deserved break. Ika nga. So there mga kutsero, but do you agree with dito sa sinabi ng Abante? Do you think na ang Duterte Magic unti-unti nang kumukupas? Naniniwala ba kayo na ang sinabi, ang pagtatanggol ni Digong ang siyang nagpabagsak sa kanyang survey? So, comment lang dyan sa baba, no? Comment nyo lang dyan para malaman natin kung ano yung mga opinion nyo dito sa topic na ito. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jarrett YouTube channel. And meron din po tayong Facebook page. Okay, pa-follow na rin po yung ating Facebook page na yan. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. Alright, bye everyone. See you next time. Bye!